Okay, so isa sa mga pinagmamalaki ng Vivo dito sa Y28 ay yung kanyang 6,000 mAh na battery capacity. So check natin mamaya kung ilang SOT na pigyan natin dito, pero doon muna tayo sa presyo bago natin i-unbox. Okay, so itong Vivo Y28 ay mabibili natin for 7,999 pesos para sa 128GB na variant. Yung 256 naman, 9,999 pesos. So, nandyan guys yung mga links sa description box sa baba para sa updated pricing. Okay, so makikita natin dito sa box ng Vivo Y28 yung napakalaking Y, tapos Vivo Y28, tapos dito naman sa likod makikita lang natin yung ilang top specs kasama na yung 6,000 mAh na battery capacity. So, buksan na natin. So, yung Vivo Y28 agad yung makikita natin upon opening the box. At yung nandito sa atin guys ay yung green na colorway. Tingnan nyo naman guys yung green. Napakaganda. Medyo may pagka-black na siya. Depende sa angulo. Ayan o. Sobrang dark ng pagka-green niya. Pero green. Pati yung camera module niya napaka-modern din na itsura. Although may konting bump tayo dyan. Ayan o. Tapos flat pa rin yung sides natin. Matte finish. So hindi siya kapitin ng fingerprints, ng smudges. So, malinis siya tingnan. Pero syempre, lalagyan pa rin natin to ng jelly case. So, check pa natin yung ibang laman ng box. Ito yung kanyang jelly case. Ayan, exposed yung kanyang camera module. Napaka-flimsy lang ng jelly case natin dito. Pero good start. Pero bili din tayo guys na mas maganda compare dito. Ito yung ating mga documentations. Tapos ito naman guys yung ating Vivo Flash Charge na 44 watts. USB-A pa rin yung ating port. Ito yung ating USB-C to USB-A cable at yung ating SIM ejector pin. Okay, so balikan natin guys yung design nitong Y28. So meron tong IP64 water and dust resistant or protection. So if ever na mabasa to, okay lang. Maalikabukan, okay lang din, hindi siya papasukin. Pero syempre, wag pa rin natin ilulubog masyado guys sa tubig. Pagdating naman guys sa kanyang haptics, naka-off siya by default. At nung in-on ko, naintindihan ko kung bakit nila in-off. Pero ang maganda dito guys sa Y28 ng Vivo, dual speakers tayo dito. Yung isa ay nandito sa may ilalim, isa naman nandito sa kanyang earpiece. At guys, ang lakas. Meron pang 300% na boost, audio boost. So, napakalakas, malino pa rin, kahit na nakatodo yung volume, hindi muffled yung tunog. Meron din pala tayo ditong headphone jack, guys. So, kompleto naman tayo ng port. Tapos, meron din tayong pre-installed na screen protector dito. Punch hole selfie camera na tayo. Medyo makapal yung kanyang chin, pero expected na yan sa ganitong presyo. Okay, so isunod nating pag-usapan guys ay yung kanyang battery performance. So, again, 44 watts yung kanyang charging speed. At 6,000 mAh yung kanyang capacity. Tingnan natin kung walang SOT na piga natin dito. Tingnan nyo naman guys. 20 hours and 9 minutes. Grabe. Sobrang reliable ng phone na to pagdating sa battery. Ang ganda ng endurance niya. Pero, kumusta kaya yung kanyang charging? Baka sabihin nyo, mahaba-haba yung hihintayin natin. From 19 to 100% na charge ko to. 1 oras lang. Napakabilis guys. Yes, mabilis yun kasi 6,000 mAh guys yung capacity nito. So again, talagang sulit na sulit yung phone na to pagdating sa mga humahanap ng phone na 8,000 pesos pero reliable yung battery niya. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayong 6.68 inch na HD Plus or 720p, 90Hz yung kanyang max refresh rate at aabot ng 1,000 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon pagdating guys sa overall quality ng kanyang display, para sa akin na okay naman, hindi naman maputla, hindi naman masyadong bluish yung kanyang color temperature. Tingnan natin mamaya kung matitimpla pa natin yan. Pero by default, pasado para sa akin yung kanyang kulay. At ang isa pang good news guys, dito sa Netflix application, makikita natin yung kanyang Widevine security level ay level 1 plus yung kanyang max playback resolution, full HD kahit 720p lang yung resolution ng phone na to, makakapag-play tayo ng Full HD contents. Ngayon, pagdating sa display settings guys, meron tayong option para matimpla natin yung kulay or yung color temperature. Pwedeng warm or cold color or default. So, at least, meron tayong liberty dito.
Pagdating naman sa screen refresh rate, dalawa lang yung option natin, Smart tsaka 60Hz. At makikita nyo naman guys na bumababa to 60Hz ang kanyang refresh rate kapag hindi na natin tinatouch yung display. 90 magiging 60Hz. Pagdating naman guys sa kanyang performance, naka FunTouch OS 14 na tayo dito out of the box on top of Android 14, Helio G85 yung ating chipset, 8GB yung ating RAM, at 128 or 256GB naman yung ating internal storage. So meron din tayong extended RAM dito sa Y28. Yun nga lang, it's either naka-on or naka-off kasi yung kanyang storage na kukunin ay nakaset na talaga or nakalock sa 8GB. Pero check natin guys yung effect niyan sa performance using Antutu. So ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag naka-on yung extended RAM. 267,776. Ngayon, itry naman nating i-off kung meron tayong makikitang improvement. Okay, so ito naman guys yung kanyang score kapag naka-off yung extended RAM. 270,833. So, merong boost sa performance kapag naka-off yung extended RAM. Natuwa din ako guys sa result ng wildlife stress test kasi kita nyo naman, pagkatapos ng test, hindi man lang nabawasan kahit 1% yung kanyang battery. Tapos yung kanyang temperature naman, nadagdagan lang ng 3 degrees. So, maasahan talaga natin tong phone na to. At eksakto itong Y28 dun sa mga gagamit na mga GPS-based na mga application like Waze, Google Maps, sa mga mahal naming riders, tamang-tama po sa inyo to. Okay, so konting gaming test lang guys para magka-idea kayo. Dito sa Asphalt 9, nakasagad yung ating graphic settings pero talagang hindi niya na-generate lahat ng graphics natin. Pero smooth naman overall. Wala naman tayong noticeable na lag or frame drops. Di rin siya hirap. Di mo mapifeel na hirap siya. So okay naman siya. Pero pagdating sa graphics, hindi tayo pwedeng mag-expect ng malaki dito. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang camera performance, naka 50 megapixels tayo na main camera, 2 megapixels na depth sensor at 8 megapixels na selfie camera. Check natin yung mga sample photos at videos. So ito guys yung sample selfie video dito sa Y28 ng Vivo. 1080p naman. Okay naman siya. Hindi lang ganun ka-sharp. Yung kanyang color temperature medyo nandun sa cool side. Medyo bluish siya pero hindi naman sobra. And okay naman yung kulay ng damit. Medyo accurate naman siya. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Vivo Y28. Again guys, 7,999 pesos para dito sa 128GB. Kung gusto nating maging 256GB, 9,999 pesos naman. Sa tingin nyo, sulit ba to para sa presyo na yan? Comment kayo sa baba. Yun mga guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.